Yun. Yung ganong scooter ang gusto ng asawa ko eh. Yung may gulay board. Rusi, para basta China bike para mas mura. Nasa 50 pa brand new, 'di ba? 50 pataas. Pero hindi tataas hanggang 60. Na yung ano kasi, sinubukan ko nang bumili ng motor para sa kanya na dalawang second hand. Nasira yung isa, bumili na naman, sira na naman. Parehas na ano, di bali naman eh, rakal yun eh, tagal-tagal na, kaya nasira kaagad. Kumbaga yung isa binili namin ng ano 4-5 yata. Tapos yung pangalawa binili namin ng 7 plus 7.2 yata. Pero gumastos ako doon hanggang 12. Kumbaga lahat 12, pero nasira pa rin. Although pwede pa naman siyang madali ang i-repair, pero tinatamad ako. So, kumbaga wala na akong tiwala sa ano, binibili sa individual na second hand. Pero ang rason din naman eh, rakal na yun eh, ang tagal-tagal na nun eh. Pero kung magsi-second na ulit, hand ulit na kami ulit eh, yung galing na sa kasa, nagtanong-tanong ako sa Rusi. Rusi lang naman matatanungan ko dito eh, yung Rusi marami dito eh. May sinabi na ano, tanong ako dun dito sa bayan na pupuntahan ko, sabi 25,000 cash. Good running condition na yata yun. Oo, good running condition na, kasi yung bumili rin naman sa kasa na ano eh, 27. Good running condition na. Tapos nung nagtanong ako sa Rusi dito sa amin, sa bayan namin dito sa Pugo, merong 12k. Pero ang problema, sinabi naman niya yung problema yung cylinder daw, cylinder head. Baga hindi lang piston, papalitan mo yun ng buhok, gagastos ka siguro ng 2k, 3k hanggang 5k siguro. Hindi naman siguro abot ng 5k kasi 110cc lang yun eh. Pero sa tingin nyo mga paps, honest kaya magsabi ng sira ang mga kasa, o baka may mga tinatago pa sila, mabenta lang nila? Kasi ganun ang nangyayari pag individual, di ba? Kadalasan naman pag sabi individual mo bibilin yung second hand mo, kung wala kang alam, hindi ka mekaniko, may mga sira talaga. Kumbaga sasabihin sa'yo, siguro sabihin na natin, sasabihin sa'yo yung 70%, pero yung 30% hindi sasabihin. Yung 30% pa, yun yung pinakamalala, hindi lang natin alam, di ba? Di ba? Gaya nung unang nabili namin, anong naging problema nun? Loose compression, putek, loose compression. Sinubukan kong i-repair pero hindi kaya. Pag mano-mano, kailangan mo talaga ng ano, drill. Isa naman sa bumili na naman ako ng bagong cylinder, inimbak ko na, tinambak ko na, nandoon sa garahe. Nakagilid, patay doon. So ano tingin nyo mga paps, okay kayang bumili ng second hand sa mga kasa? O kung sa individual ulit, ano dapat ang titignan sa mga may gulay board na 110cc, 125cc? Saka hindi pa naman ako sanay sa mga scooter eh, kahit carb pa yan. Sa mga ganito talaga ako sanay eh. Kasi syempre maraming ka pang pagbabaklasin dyan eh, hindi ko alam. Tinubukang baklasin nga yung rakal eh, may nasira yata ako. Puros loose thread, pati yung previous na may-ari eh, kung titignan mo yung mga pinagtornilyuhan eh, may mga loose thread, may mga crack. O parang hirap ng scooter. Kaya hindi nyo rin ako masisisi kung bakit ayaw ko ng scooter eh. Ayaw ko ng hassle. Motor lang rin naman eh, bakit ka ba? Buti sana akong sasakyan. Pero din yun rin naman maganda sa scooter, basta stock lang kasi ang scooter, walang problema. Meron siyang ano, gulay board,
Pwede po pang lagyan ng top box kahit meron ng lalagyanan sa loob. Pero ang magandang scooter, kung mag-scooter ako, gusto ko yung Abenis, mga ganon. Navi pwede na rin. Pero mas maganda pag Abenis eh. Mas marami kang lalagyan eh. Ang maganda kasi yung gasolinahan, sabi ko nga ayaw ko ng hassle. Hindi mo kailangang tumayo, bumaba ng motor mo para lang lagyan ng gasolina. 4 na litro na nga kailangan mo pang maabala. Buti sana kung nasa 10 liters para kahit isang abala na lang, di ba? Yun lang naman ang insight ko. Siyempre maganda rin ang scooter, pero siyempre hindi ko pa siguro feel ngayon na magka-scooter. At saka wala pa talaga akong balak, 0% pa talaga akong may gusto sa scooter. Talagang sa mga classic lang talaga muna ako. At kung speaking sa classic, ayaw ko ng FI, gusto ko carb. Huwag na natin discuss kung bakit. Pero maganda sana kung may mailabas silang tubeless na ano, na di rayos. Bakit ko sinasabi yung ganun? Kasi lagi ako sa ano, mabatong kalsada. Sabi ko nga, dun ang ano eh, bahay ng misis ko eh, rough road, rough road, layo-layo, talon ng motor. Kaya nga yung tricycle ko daling-dali yung ano nun eh, yung oil seal nya eh, laging madumi. Laging natatagtag kasi nagbubuhat rin kami ng ano, umaangkat rin kami ng tubig, pangligo, panghugas, pangluto. Kahirapan talaga doon. Tricycle ko YTX. Chill ride lang tayo. Ayaw ko munang tumalpak. Chill lang, chill lang. Hindi ka lang banak mo. Ako chill lang muna. Nako, kawawa yung makina ng scooter. Yan pang mahirap sa scooter eh. Pag 125cc, 150cc, okay pa 150 eh. Pero yung scooter na 110 pa, hindi mo pwedeng ano yun na yun eh, run ang bagal. Hindi gaya dito sa mga naka chain drive ay oo, nakakadena eh, pwede mong banatan. Pati sa mga kurbada ayos rin eh, engine brake lang. Mas madali ka rin sumemplang sa mga scooter eh. Ewan ko anong insight nyo, mas madali ba talaga? Kasi binase ko lang naman doon sa ano, sa Mio, yung classic na Mio ng Yamaha. Ang daling ano yun, ang daling sumemplang doon. Dami kong video nakikita. Anong tawag doon? Fascio. Nag-comment pa nga ako dun eh, kung ganyan ka rin lang magmaneho eh, dapat nag-Aerox ka na lang, ba't ka pa nag-Fascio, sabi ko. Kasi magandang banking handling nun eh. Kasi yung Fascio eh, tingnan mo yung ano nya, yung fork nya, nakadiretso, di ba? Kung ikukumpara mo dito sa mga ano, medyo naka-slanting, mas masarap, mas safe kurbada. So yung may fashion naman hindi yun naman ginawa para pang racing, ginawa pang racing eh, kahit sino naman eh. Kaya ano kaya sa insight nyo, madali bang sumemplang talaga sa scooter? So far yung sikat na click nyo,
pa akong nababalita ang sumemplang doon eh, dahil biglang lumiko yung manibela niya, baga yung na overlick ko, biglang pumawi yun. Ang paganda nitong Keyway eh, parang scooter yung makina, yung tunugan ba niya, ang relax, ang tahimik. Ang problema ba sa mga scooter kung minsan, para lumakas, modify mo yung tambucho, ang ingay, problema mo. Ngayon pa naman nakikpit na tungkol sa mga tambucho, di ba? Tapos ano pa yung mga pinapalitan nyo? Flywheel ba yun? Yung mga panggilid, naririnig ko lang yung mga yan eh. Ewan ko kung nabumodify yan para lumakas. Mga racing ECU, mga CDI, ganun. Kami simple lang eh. Carburetor kung gusto mo. Gusto mo pang malakas o de sprocket. Kahit sa likod lang. Kung gusto mo pang mas sulit sa lakas o de kahit yung engine sprocket, palitan mo rin yung engine sprocket. Ano bang gusto mo? Hindi lang to palakasin eh. Kahit 110cc lang to, kaya mong patakbuhin ng 100. Tsaka kahit pinatakbo mo ng 100 at nasa kurbada ka, hindi ka mag-aalangan masyado kasi hindi ka puros preno, may engine brake ka dyan. Hindi gaya ng sinasabi yung engine brake ng scooter na sobrang hina, alanganin pa pag ginagawa mo. Pwedeng kumagat yata o pwedeng hindi yata, ewan ko sa inyo. Mga sanay ng mag engine brake sa scooter ay sa yung automatic, sinasabi nyo yung engine brake nyo. Kasi yung engine brake namin eh, kaya hanggang tumigil kahit papababa yan, kahit wala kaming preno, kahit talagang matarik pababa. Eh, yung engine brake nyo dyan sa ano, scooter, pansundot-sundot lang, tapos sobrang hina kasi nga automatic, di ba? Continuous ang ano niyan. Siyempre yung mga ano, nagmamaneho lang ng automatic, never pang nagmaneho manual, saka hindi marunong mag-manual. Hindi naman lahat ng nagmamaneho ng manual marunong eh. Marunong lang silang magmaneho, pero hindi nila alam paano gamitin ng mabuti yung makina ng manual na motor nila. Hindi mo maintindihan yung sinasabi ko tungkol sa ano, kurbada na pwede kang tumigil kaagad kahit nga hindi ka mag-braking eh, kahit hindi ka mag-handbrake, mag-foot brake. Gaya nito, narinig nyo yung dagongdong ng makina ko. Siyempre tricycle driver ako, kaya ano, alam kong mag-engine braking. Pero hindi rin naman lahat ng tricycle driver, lalo na itong mga matatanda, alam mag-engine braking. Sinasabi pa nga nila eh, sira ang transmission mo. Nakikipag-discussion ka pa ba sa kanila? Ayaw nilang maturo, iliwag. Ganun lang naman, di ba? Ito, overtake tayo. High gear. Mataas pa RPM ko niyan sa high gear. Pwede ako mag low gear kaagad. Hindi mo lang maririnig itong coffee racer ko kasi stuck ang tambucho nito. Kahit palitan natin ang tambucho nito, hindi po pa rin maririnig kahit naka bullet 5 ito. Kasi hindi naman ito big bike. Gaya sa mga big bike na kahit hindi mo ini-engine brake eh, dinig na dinig pa rin yung makina. Sa mga big bike, madalas sa mga yan eh,
meron ng auto blip, kaya kahit hindi marunong yung nagmamaneho ng manual, pwede siyang magkapag engine brake kasi may auto blip yan. Pero ang problema, kahit futuristic na nga yung big bike mo, pag sa biglaan, preno ka pa rin ng preno, sobrang apak mo pa rin sa preno, yung ABS ang inaasahan mo kasi wala kang tiwala sa auto blip, takot ka. Yung takot mong yan ang papatay sa'yo sa big bike mo. Sa bigat pa naman ng big bike, puti sana ko yung 400 na motor star kung ganun kagaan, tapos may auto blip, di ba? Pero ganun pa rin kagaan. Kung wala kang tiwala sa engineer na nag-develop ng safety mo sa auto blip, wala. O di ba? Pag may mga ganyan, pwede kang mag-engine brake. Unahin mong i-brake yung engine mo bago yung preno mo. Pwede mo pang sundan eh. Kahit dalawang engine brake kayang na magpakasunod. Kasi kadalasan naman ng mga motor ngayon may limiter na eh. Hindi naman basta sasabog ang motor mo. Pwera na lang kung inalis mo yung limiter mo. Ako wala akong balak alisin, bakit naman? Safety ko yan eh. Para kahit hindi ko ginamitan ng preno, puros engine brake, hindi masisira makina ko, pero safe pa rin ako. Safe kaming dalawa, di ba? Oh, engine brake, oh, engine brake pa, oh, di ba? Magkasunod. Biglang tigil dito, bakit? May eskwelahan eh. Ganun ang bentahe pag marunong ka mag engine brake, kasi yun naman talaga ang sistema ng manual na motor. Sinasabi ko sa'yo, 80% or halos lahat ng mga tricycle driver na mga to hindi marunong mag engine brake. Sinasabi ko lang sa inyo, maniwala kayo sa akin. Ako nung 4 years pa lang ako nagtra-tricycle eh, marunong na ako mag engine brake. Natutunan ko kay yan, kanino pa ba unang napanood yan? Kay kapwa yata eh. Ay hindi, kay Downshift Vinci. Nakalimutan ko na eh. May tawag kayo dun eh, yung bagong modern na tawag nyo yun eh. Siyempre sa aming mga tricycle driver na marunong, engine brake ang tawag namin. Teka nga, panuurin ko ulit. Ano bang tawag nyo doon? Wala eh, engine brake lang maitatype ko eh. Ano tawag nyo doon? May English yun eh. English yun eh, yung tawag nyo doon eh. Yung modern na tawag eh. Kalimutan ko lang. Pero ito na nga, malapit na tayo kay Mrs. Baga chill na lang muna bago natin sunduin kasi may oras pa tayo. Ano pa muna dapat ang ating gagawin? Jollibee? Ice cream muna. Sekreto natin. Ganyan tayo kung minsan eh. Siyempre binibigay na natin lahat eh. Minsan naman eh magsekreto tayo kahit pagkain. Masamang magdamot ng pagkain, pero kung minsan masaya, nakakatuwa. Ice cream ka tapos yung asawa mo hindi. Hihi. Mababa yata yung set up ko ng video ko ah. Dapat yata itaas natin minsan. Baga kalahati nitong analog nitong speedometer. Ba't pala ako nagpagasolina di ko nilagay sa ano?
sa gas, naka-reserve pa rin. Mainit na. Saan tayo mag-ice cream house? Sige, ice cream house tayo.